katatag pa lang ng draft, alam mo na kung saan patungo. Ito nga laban na to, again, TLPH versus Team Falcons. At naririnig natin ngayon kung gaano ko supportive yung mga fans Oo sa nga kanilang mga teams na sinusuportahan. Ibang klase ang sigaw, ibang klase ang vibe, maski yung dagundong mismo dito sa desk natin, talagang ramdam na ramdam. Ganyang kainit at ganyang katindi ang support ang ibinibigay ng magkabilang fanbase na ito. No? Pero gusto kong tutukan at gusto kong tingnan itong mid lane na inilagay nila dito, which is yung Kimi na kanina inasilip din natin. Labanan talaga ng poke damage when it comes to the Kimi versus that Joshin. Pagandahan sila ng pwesto. And for Team Liquid PH, ang ganda ng ginagawa ni Daddy JP na pagsama kay Sanji all throughout. Kasi hindi makakakuha ng minions yung si Sanji kung hindi niya sasamahan. Oo, ayun parang continuous yung nangyayari dito na poke sa may middle lane. And have to take note, nagamit na agad yung flicker dito kay Few. At kanyang-kanyang pagkuha muna ng mga defensive items para dito sa mga pang-front na heroes para sa side ng TLPH. Di ba sabi kanina ni Midnight tsaka ni Omi, yung game na to or mga heroes for both the teams, meron pang early, meron pang mid to late game. Pero paano kaya magiging takbo ng game? Mabilis ba to or average or ano? For Team Liquid PH, naghihintay sila ng ultimate nila, knowing na sobrang ultimate reliant nung combo na pwede nilang gawin. That's the ultimate na manggagaling sa chip plus yung Terizla na manggagaling dito kay Sanford. So technically now, for Team Liquid PH, hindi pa ganun kabilis o hindi pa ganun ka-agresibo yung balak nilang gawin. But on the ball, go on the goal lane! Naku po. Piso para sa puso. May natirang osing doon. Ngayon, JP hawak yung unang pagong ng laban. Pero si Ogun ay nakasilip din. Carl ay pumunta na dito. Nagamit na kagad yung traction pulse. Atras muna dito ang Team Falcons. Pero sabi ni Ogun, sige laban na kaya. Flicker nagamit! Kasama pa doon ang penalty zone. Black D sila kukuha. Doon pagong patay si Pew. First blood para kay Sanji. Hindi matapos ang laban. At yung flash combo. Kyle ay nakabawi din ng isa. At yung makabagong TC Bro ay nakabawi din. Medyo madami nangyari dun sa Turtle team fight natin. Sino bang lumamang Joshi Cakes? Well, for that instance, lumamang, of course, ang Team Falcon. Nakuha ni Flap TZ yung turtle out of those two retry holders na nandoon. Carl TZ and even si Kyle TZ. And not just that, yung kill pa, yung first blood na nakuha nila is enough to get that lead of 1,000. Maganda na to para sa early game na gustong kuhanin ng Team Falcons. Alam mo, kita-kita natin para din sa game na to na sobrang maingat din yung mga players pagdating doon sa micro and macro na rin na concept ng ating game. So, ang laki na agad ng lamang ng Team Falcons actually. Pero kanagdaan naman. Portal! Bottom lane! Ogun, kailangan maka-atras pero napatay pa rin siya. Sanford dito at tinawag na ang grupo. Team Liquid Philippines. Dumadive na doon sa may bandang iba pero si Pew pumasok na nga rin. Nagamit yung beacon. Ibibitbinin ito si Sanford at mapapatay. Atras muna at mamaniobra ang Team Liquid Philippines habang si Pew ay chine-check pa rin kung nandiyan pa ba sila sa gilid-gilid. Ang fast ng reaction ng Team Falcons dito, parang alam nila talaga kung saan pupunta. But for the rest of the players of TLPH, hindi naman nila tinry na sumama doon sa team fight. Oh, sakit! Kapde, akala ni JP kaya niya pero hindi niya ata kakayahan ang mga balat parel. Ogun ay makakakuha ng kill. Ngayon si Ohe versus Super Mario kaya lang dalawa. At magiging tatlo pa ata ito. Mahirap lagi for Team Liquid PH yung nag-overextend sila ng ganon, knowing na ang taas ng early damage output na meron Team Falcons dito, rather. And for Kyle TZ and even itong si Super Marco, enough na yung mga pagganitong lead para ma-dominate nila yung lane nila. Together with the presence also of Ogwen on the gold lane, si Oheb ay nahihirapan mag-scale. Oh, iba yung pero speaking of nahihirapan si Oheb, no? May mga ibang minion wave na hindi niya nakukuha. Pero para sa may agimat, na every moment na gusto siyang patayin sa may bottom lane, ayan, nakakatakas pa rin siya. Kagaya nung nakita natin kanina, pero 50 Falcons dito, sobrang dinis nung pagpigil na yun na ginagawa nila. And speaking of, ang ginagawa nila ngayon is na-try nila simulan yung turtle, pero kanino nga ba talaga mapupunta? Ayan na, si Carlito pa rin. Ang batang kambing nakuha. Ngayon si Kyle Easy. Nag-transform na into a beast. Pero takbuhan muna dito ang Team Liquid Philippines. Ngayon sasaluhin ni JP. Pero nandun yung beast rock and beast break mula kay Flap at TZ. Super Marco with a kill. At aras mula ata dito ang Team Falcons. Pwede nilang samantalahin ang pagkakataon na naka-abante na sila at puntahan itong orange bomb at atakin doon sa kanilang poder. Net mai ang TZ Brothers, no? Isa pa sa mga naging advantage nila, yung presence talaga ng Matilda, those skills coming from the guiding wind. Pero nandito si Daddy JP sa likuran! Sa likuran na nagamit yung shortcut. Kyle ay mamamatay na kung nalason din. Tumama yung son mula kay Sanji.
Patay din si Flap Easy. At ngayon ay naka-abante na ang Team Liquid Philippines. Tatambayan ata itong purple buff, Super ha? Marco, ah. O sobra naman, parang ayaw magpa-explain ng mga teams natin. Talagang dire-diretso sa teamfight, nakasira din ang Torres sa may middle lane, sabay diretso pa na pagkuha ng purple buff in an instant. Ganun agad ang naging sagot ng TLPH. Yung 1K gold lead ng Team Falcons kanina, bariya na lang ngayon. Yun lang hinihintay nilang moment eh. Yung makagawa ng isang magandang play si Dati JP with that portal. And not just that. Talagang inubos nila at sinubukan nilang habulin ng members ng Team Falcons all throughout the skirmish. Looking at the Likod, instant oh. replay, galing sa likod. Nahuli yung tatlo ng immobilize and yung stun. Kaya naman nagkaroon ng time ang TLPH na humabol ng humabol. And now, hindi pa ganun kasakit pa nga si Sanji. What more mamaya? Tsaka si Sanji dito, alam niya kung sino tatargetin. Speaking of tatargetin, ayun na nagka-targetan na. Buti na lang naka-alpas siya doon, pero si Oheb ay may ipit! Carl! Nakatakas pa rin with the flicker, sabay dash out. Ngayon, tinatandan sila doon ni Sanji. Tumama din yung Circling Eagle mula kay Ogwen. Pero walang mamamatay, walang magiging casualty. At ngayon ay dediretso ang Team Liquid dito sa ibaba. Ang bilis ng pacing ng game natin, no? Oo. Isipin nyo, 6 minutes pa lang, tapos sa may gitna na agad nagkakaroon ng teamfight, tapos considering na magkakaroon pa rin ng turtle. Bataya for Sanji dito, naka-flicker nga pala siya. So, ibig sabihin, ganoon din siya ka-confident na meron nakaharap from his teammates para talaga makapag-free hit siya. Pero ang Team Falcons, sila naman ang mauuna na pumwesto doon sa turtle. Unang turtle na ni Flap DZ, Carl! TLPH naman, pero yun, flicker out para kay Q. Nilabag yung shortcut na. Si Mew ngayon ay nagamit yung beacon. Oheb! Kaya lang si Kyle TC, si Oheb ang napuntahan ni Ogwen. Doon ay si gentlemen. Pero mabawi ata dito ang Team Falcons. Atras muna si Sanford. Naku, di ata Nabuhat! kayang umatras. Carlito dito ay kailangan din lumayo. Pero tumama yung Precious Shine. Kaya lang naging stuck lang siya ng Sky PSM doon. Ni Super Makmak. Ngayon tuloy pa rin dito ang laban sa pagong. Pero sabi ng Team Liquid, wag na nating ipilit pa. Balik tayo sa kanya-kanya mga linya at ibigay na natin yung pagong. Para pipilitin muna nila na depensahan dito sa may middle lane, pero Team Falcons makakakuha na naman ng objective para sa kanilang team. Grabe yung conversion na ginagawa ng Team Falcons all throughout after getting objectives, after securing objectives, kukuha naman sila ng mga tore and ipapanalo yung clash. Now, nakikita natin yung difference between both of these teams. For Team Liquid PH, mas gusto nila ng fast-paced yung clash na hindi na overextend. Nakita natin kanina kung paano nila na ipanalo yung mabilisan na portal lang, pick off, bang. Pero for Team Falcon, ang gusto nila, babad tayo dito, guiding with those shields, kaya naman natin i-sustain eh. Kailangan lang natin unahin si Oheb. Oh, tsaka dito yung katapat ni Oheb na si Super Marco, siya pa nga yung may pinakamataas sa XP kanina versus sa junglers of both the teams. Nakita din natin yung goal. Ayan na naman, pumapaspas na naman yata sa may top lane. Si JP ay nagbe-vision lang. So medyo bubuka muna information dito ng TLPH. Nabibigay na sila ng space for Oheb. Baba. Oo, nakat-ngat ni Oheb. Ayan na, naku, malaya na nakuha ni Oheb yung bottom tier turret. And maganda kasi dito para sa Team Liquid, kahit iwanan nila si Oheb sa baba, kahit iwanan nila sa taas si Sanford, okay lang kasi merong chip eh. Yup. Merong shortcut na aantayin lang. Uy! Tatawagin lang, Dad, lapag mo na yung portal mo. Pero Red 3 ginamit din yung Kyle DC. Naku, minatkat na rin si Oheb. At ano, makakatakas pa siya? Parang hindi na nga. Kasi ito na ang pagsugod. Sabi nga, Falcons are here eh. Ngayon, bibit-bitin din si JP at hindi Naku! ata makakatakas. Dalawa agad yung nakuha doon sa may bottom lane. Pero TLPH umiiwas muna yata talaga sila pagdating doon sa may teamfight. Kasi even si Sanford rin doon muna sa may top lane. So as much as possible, parang pinapa-speed up muna nila yung pagpa-farm, I think, ni Cartesi dito. Talagang puro cross map yung pinapakita ng TLPH na okay, doon ka sa kabila, Oheb, ng the other members doon sa kabila. Kapag nakakita ng pwedeng target ng portal, pwede namang sumunod lahat. Kumbaga madali lang silang tawagin eh, every single time. Kaya ang ginagawa ng Team Liquid PH is somehow accelerating the game by decelerating the speed of the game. Grabe, parang mala physics pala talaga dito yung kailangan i-consider ng mga teams. Pero to, big objective na naman. Nakapwesto ngayon yung dalawang KC. Ngayon, sino JP nandun din. Ayan na, sino magwawagi dito sa Lord na ito. Ngayon tumama yung Spear of Destruction! Pero si Kyle TC, ang makabagong TC, ang makakuha pero mamamatay din siya. Sanford naipit. Ngayon, kailangan matay si Sanford pero pinagpapalis din Super Makmak. Kaya maipit ata si Kyle TC. Si Oheb ay nag-re-replenish lang ng kanyang buhay mula doon sa Orange Bomb! Pero makataas pa si Sanji. Sakto yung kanyang flicker, pero patay si JP. Ladies and gentlemen, Falcons ay umaabante na! Sobrang bilis ng paglipad ng Team Falcons na dediretso na rin. Napagkuha to rin dito sa may gitna. So you have 2 players down sa side ng TLPH.
10 minutes, tas nasira na agad yung Holy Shield. Napakabilis nito. And you have 1.8k gold. Siguro nagiging problema dito, struggle for TLPH is since pasagod nga lagi yung mga kalaban nila, Aha. parang hindi muna sila nakakapwesto. Oo, napakahirap pumesto. At the same time, napakataas ng damage output ng Team Falcons at the moment. Look at Super Marco, just... Diba, kinakalabit niya lang yung kanyang barrel doon sa likuran and walang makaabot sa kanya. And if meron mga abot, mag-exert ng too much effort. And what I mean by effort is that si Daddy JP kailangan talagang galing siya sa likod Likuran. at iikutin niya. Etong si Super Marco, kung hindi niya magagawa yun at may ipit siya sa gitna, doon pa lang kay Few, doon pa lang sa Shushin, sumasakit na agad yung, bumababa na agad yung buhay niya. And now, Team Falcons, diretso pa rin doon sa bottom lane. Oo, 9.2k na yung gold ni Super Marco, tapos medyo malayo yung Agwata doon sa sumunod sa kanya. Aha. So medalay naman ngayon na magiging target nila. You have 3 players para dumepensa. Sanford, mapipigilan ba? Ay, grabe naman. Nailigtas. Wait lang, Cartesian. Carl! Masyado ata malalim. Walang liligtas sa kanya dito. Sanford ay kailangan din lumayo dahil kalahati ang kanyang buhay. Pero andun pa rin Uy. yung buhay na ibinibigay ng Wow! Cavalier. Wait lang, si JP na ispatan. Nilibnali pa rin dito ni Ogen. Pero tatawagin pa yung shortcut. Ayan na, ibibitaw na nga niya at pupunta nga ba ang Cavalry doon sa shortcut na yun. Uy, si Sanford lang ang nagpakita. Wait lang, napagtutulungan ata siya dito ng Team Falcons. Atras muna dito, tatama yung Spirit Destruction ng Super Makmak. Pupunta ba doon si Oheb? Hindi. Pipiliin na nila na lumayo na lang. Grabe yung push and pull ng dalawang teams natin. Even for Team Falcons, talagang pinauna muna nila yung kanilang, inuna muna nila rather, yung kanilang disiplina para dito sa ating laban. At sinabi natin kanina 9.2k, di ba? Aha. Si Super Marco. Ngayon, 10.3k para sa 12 minutes na game. So lumalabas na sa 8.5 per Galing minute. Grabe yung, naman. yung 850 per minute pala rather, yung kanyang na-earn. And now for Team Falcons, it's time for them to slow these things up. Kasi for TLPH, sila naman ngayon yung kailangan magmadali. Dahil paunti-unting nagkakaroon ng tuloy pa rin yung farm ni Super Marco and not just Super Marco. Also, Few and Kyle TZ. Dumarating sa punto na kahit si Daddy JP, siya na yung pinaka-makunat. Sama mo na yes, si Carl, pero hindi sila tumatagal doon sa Oo. gitna ng laban. Na kahit si Few nga lang yung nandun yung simpleng buhat lang, yung simpleng lantern flare lang, parang ang hirap na i-handle for Team Liquid PH. Oh, that's so true. Tsaka yung mga pasok ni Flap TC bigla talagang nahihirapan. And speaking of damage ganun kabilis agad yung damage in terms of the Lord. So magkakaguluhan na naman. Lord Dance na naman para sa ating dalawang kupunan. Ayun na, dali ata ni Kyle TC dito. Si Sanjay ay nahabol. At ano makakatakas pa siya? Hindi na patatakasin pa. Patay kagad si Sanjay Carl and Retry. Oheb. At si Carl TC, nakuha na yung Lord. Pero takbo mo ng Team Liquid Philippines pero may kahabol. mag-isa. Ang Falcons, mag-isa na lang. Si JP and Wipeout para sa Team Falcons. Lord Dance doon sa may top lane pero may minion wave sa side ng Team Falcons. Okay lang daw na makuha ng TLPH. Endable Yung yata. pagkuha sa Lord, mukhang endable na nga yata. Parang walang dedepensa. Tapos na ata ang laban na ito at ang Team Falcons ang magwawagi sa game number 1. Kita natin doon sa last team fight na alam ng Team Falcons yung kanilang gagawin. Una